Kabanata 3701. Sabi nga, kung ito talaga ang potion na pinag-uusapan natin, ang tanging paraan na napunta si Amber Lavigne at ang iba pa sa direksyong ito ay dahil may kinain sila. Pero ang mga alagad ng Lungmen Law Enforcement ang may pananagutan sa lahat ng kinakain at inumin natin dito. Walang paraan na biglaan din nila tayong talikuran. Kumain ba sila o umiinom ng anumang dala ng mga tagalabas? Isang tagalabas ang nagdala. Nagbago ang ekspresyon ni Lane na iswel. Likas kay Harvey York na ibinaling ang kanyang ulo. Agad na umasim ang ekspresyon ni Lane. Tungkol sa mga taong dumating para humingi ng tawad. Ang masamang babae ay nagbuhos ng 3 tasa ng tsaa para sa mga batang talento habang nakaluhod sa lupa. Sinabi niya na ang pag-inom ng tsaa ay nangangahulugang patatawarin nila siya. Kung hindi sila iinom ng tsaa, patuloy siyang luluhod sa lupa magpakailanman. Ngunit ang mga dahon ng tsaa at tubig ay atin. Paano? Nagdilim ang mukha ni Harvey bago siya nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Napakadali para sa kanila na lasonin ang 3 iyon. Halimbawa, maaari nilang ibabad ang kanilang mga kamay sa life elixir ng ilang oras at isawsaw lang ang kanilang mga daliri sa tsaa nang walang nakakapansin. Si Lane ay nagsimulang mag-alinlangan sa lugar. Kasalanan ko po, Sir York. Gusto kong magkaroon ka ng magandang relasyon sa Golden Palace. Kung tutuusin, isa ako sa kanila. Kaya nga binigyan ko sila ng pagkakataong pumasok. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi alam ni Lane kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ngunit kung hindi niya alam ang nangyayari, iisipin ni Harvey na isa siyang espiya na nagtatrabaho sa Golden Palace. Naniniwala ako sa iyo, tumingin si Harvey sa mga mata ni Lane. Alam ng lahat na si Amber at ang iba pa ay kasangkot sa labanan ng estado. Walang nasa tamang pag-iisip na maglason sa kanila at sisira sa reputasyon ng bansa. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Wala pa sila sa pinakamasamang anyo. May magagawa ako. Gayunpaman, kailangan ko ng mga 10 araw hanggang ilang linggo para magising sila. Napabuntong hininga si Harvey. Nakita niya ang maraming tao sa parehong sitwasyon sa panahon ng digmaang Euro-Amerikano. Gayunpaman, kailangan pa rin ng maraming oras. Mabuti yan. Gumaan ang pakiramdam ni Lane. Pero nagbago ulit ang ekspresyon niya. Ngunit kung magtatagal ng ganoon katagal, ano ang mangyayari sa laban bukas? Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon kung hindi gagana ang 3 batang talento. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Lane na may mahinang ngiti. Hindi mahalaga, kaya kung lumaban sa lugar nila kung tutuusin. Pangako ko sa'yo, talagang sisirain ko ang mga taong iyon. Sa makatuwid, kakailanganin ko ang iyong tulong ngayong gabi. Masayang ekspresyon ang ipinakita ni Lane bago siya natigilan. Ano yun? Dalhin mo ako sa Golden Palace. Ang kalmadong ekspresyon ni Harvey ay puno ng layuning pumatay. Kailangan kong bigyan nila ako ng patas na pahayag tungkol sa sitwasyong ito. Kung hindi nila ako bibigyan ng mabuti, ituring ko silang mga traidor. Sa ganoong paraan, may karapatan ang sinuman na parusahan sila. Nagulat ang lahat. Pupunta si Harvey sa Golden Palace. Napakasama nito. 10:00 ng gabi sa looban ng Golden Palace. Ang lugar na ito ay kabilang sa Holy Martial Arts Training Ground ng Floatwell, ang Golden Palace, at isa ring mahalagang kuta para sa kanilang magnate. Umuulan sa labas, ngunit ang looban ay binaha pa rin ng maliwanag na liwanag at ang mga tao ay naglalakad kung saan-saan. Ang mga dekorasyon ay inilagay sa buong pangunahing bulwagan. Ito ay talagang isang nakasisilaw na tanawin. Pagkatapos ng lahat, ito ang engagement party ng panlabas na disipulo ng Golden Palace, si Cohen Bierstadt mismo. Ang kanyang kapareha ay walang iba kundi ang anak ng isang elder mula sa Golden Palace. Ligtas na sabihin na ito ay isang medyo malakas na alyansa. Inimbitahan ni Cohen ang maraming kaibigan sa mundo ng martial arts na sumali sa handaan. Ang mga party na tulad nito ay mga lugar kung saan nakikihalubilo at nakipagkaibigan ang mga tao mula sa matataas na pangkat ng lipunan. Kahit maraming martial artists dito, lahat sila ay nasa uso.
Ang mga babae ay nagsuot ng mga damit mula sa mga luxury brand habang ipinapakita ang kanilang mga limited edition na bag at accessories. Sabay-sabay silang napatingin sa mga lalaki, umaasang makuha ng kanilang atensyon. Ang mga lalaki ay nagsuot ng mga eleganteng relo mula sa Patek Philippe hanggang Rolex. Walang nakakaalam kung gaano katalino ang mga lalaki habang masayang nakikipagkwentuhan sa isa't isa. Nagsimulang magtsismisan ang lahat tungkol sa nangyayari sa Floatwell kamakailan, kasama ang mga magagandang babae sa kanilang paligid. Masasabing napuno ng tawanan at pagkakaisa ang buong looban. Sa VIP room sa ikalawang palapag ng bulwagan, isang grupo ng mga taong may mataas na katayuan ang nagtipon. Nasa ibang liga sila kumpara sa mga tao sa labas, iniisip na iba sila sa iba. Hayaan mo, hayaan, mag-toast tayo kay Young Master Bierstadt. Pagkatapos nito, siya ang magiging pinakamamahal na manugang ng pamilya Bennett. Hahaha, tama iyan. Si Young Master Bierstadt at Mrs. Bennett ay isang power couple. Magkakaroon sila ng lahat ng awtoridad sa mga panlabas na alagad sa hinaharap. Naway umunlad ka sa Floatwell, hindi, sa buong timog kanlurang rehiyon ng bansa H. Hindi lamang ang panlabas na bilog ng Golden Palace ay may mga alagad na may kakayahang makipaglaban, ngunit marami sa kanila ang namamahala din sa negosyo ng Golden Palace. Upang makontrol ang panlabas na bilog ay nangangahulugan ng paggamit ng napakalawak na kapangyarihan. Ang Young Master at mga dilag sa loob ng VIP room ay nag-toast sa mga pangunahing atraksyon ng palabas, si Cohen at ang kanyang kasintahang si Emily Bennett. Ang mga taong iyon ay may napakalaking katayuan sa Floatwell. Hindi sila kalaban ni Clyde Osborne, Harold Bauer, at sa iba pang nangungunang prinsipe at Young Masters, ngunit malakas din sila. Gayunpaman, nagpamalas pa rin sila ng mga ngiti nang makita nila sina Cohen at Emily. Guwapo at matikas ang mag-asawang nasa gitna. Nakasuot si Cohen ng Saint Laurent couture suit. Maging ang kamiseta na suot niya ay espesyal na gawa sa tunay na seda. Mas maganda ang itsura niya ngayon. Kalmado ang ekspresyon ng mukha niya at paminsan-minsan ay nakangiti habang sinusulyapan si Emily. Hindi siya sapat na mabuti para magsimula si Emily, ngunit nagamit niya ang mga koneksyon sa India upang ayusin ang kasal pagkatapos ibenta si Amber Lavigne at ang iba pa. Naniniwala si Cohen na iyon ang tamang desisyon matapos makita ang kanyang magandang kasintahan. Ang digmaan ay walang kinalaman sa kanya kung tutuusin. Walang ibang mahalaga basta't matamasa niya ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Si Emily Bennett ay may payat na katawan at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang bun. Nababalot din ng alahas ang leeg niya. Isang brilyante na kasing laki ng itlog ng kalapati ang nakasabit sa kanyang daliri, na nakasisilaw sa bawat babae sa paligid niya. Nang hindi tinitingnang mabuti, iisipin ng isa ang dalawang ito bilang isang gintong pares. Humagalpak ng tawa si Cohen Bierstadt habang ang mga taong nasa harapan niya ay nagpapasaya sa kanya at kay Emily sa mga toast. Pakiusap, lahat. Iinom ako sa inyo. Huwag niyong pahirapan si Emily. Iinom din ako para sa kanya. Masayang ininom ni Cohen ang baso ng 90 points na alak ni Emily. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Emily matapos makita ang tanawin. Masyado kang mabait, Cohen. I'm sorry kung hindi kita nakilala ng maaga. Hahaha, itigil mo na ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa harap naming lahat. Hayaan mo, hayaan. Uminom tayo. Hangad namin ang inyong maligayang pagsasama. Nag-toast ang mga young master at mga rich lady bago nila ininom ang alak na may ngiti sa kanilang mga mukha. May narinig ako dati, Young Master Bierstadt. Si Harvey York, ang taong sumalungat sa iyo gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mandirigma ng estado, ay hindi man lang gumawa ng anumang aksyon nitong mga nakaraang araw. Sa ngayon, ang tatlong talento lang ang alam ng lahat. Pagkatapos ng laban bukas, tuturuan natin ng leksyon ang bastos na iyon. Ipapaalam natin sa kanya ang nangyari noong lumaban siya sa Golden Palace. Tama iyan. Sa tingin niya ay hindi niya tayo igagalang dahil lang sa suportado siya ng mga longmen.
Hindi ba niya alam na ang Golden Palace ay isa ring sagradong martial arts training ground? Ang mga lalaki ay nagsimulang makipag-usap para kay Cohen pagkatapos uminom ng kanilang alak. Tumayo din ang mga babae para sa kanya. Ano ang alam niyo? Hinayaan niyang Master Bierstadt ang bastos na iyon para sa bansa. Kung hindi yun ang kaso, sa kanyang mga kakayahan, nasampal na niya ang bastard na iyon hanggang sa mamatay ngayon. Sayang naman ang isang gwapong binata tulad ni Young Master Bierstadt na nasa isang relasyon. Kung hindi yun ang kaso, gagawin ko ang lahat para makasama siya. Medyo natakot na ekspresyon ang ipinakita ni Cohen bago pilit na ngumiti. "Thank you for your concern everyone," sabi ni Emily matapos ipakita ang isang mahinang ngiti. "Nakita ko na ang sitwasyon bago ito. Si Harvey ay isang hamak na tao na naghahanap lamang ng katanyagan at kapalaran. Ano ang mangyayari? Magbabayad siya sooner or later. Baka matitikman niya mismo ang gamot bukas." "Ano, bukas? Bakit ganun?" tanong ng isang mayamang babae. Sabay na tumayo sina Emily at Cohen. Mali siguro si Emily. Ibig sabihin, titigil na si Harvey sa pagiging state warrior, manalo man siya o matalo, mabilis na sagot ni Cohen. Hanggat wala siyang titulong iyon para panatilihin siyang ligtas, ang mga taong sinamantala niya ay tiyak na maghihiganti sa kanya. Ang mayayamang babae ay nagpakita ng mga mukha ng realisasyon matapos marinig ang mga salita ni Cohen. Pagkatapos, nagkatinginan sina Cohen at Emily sa mga mata. Dahil lubos silang naniniwala na magkakaroon ng gulo si Harvey, maliwanag na sina Emily at Cohen ay sangkot sa sitwasyon ni Amber Levine at ng iba pa. Matapos matakot sa mga tao na makahuli ng isang bagay, mabilis na tumayo si Cohen Bierstadt na nagpapakita ng isang mainit na ngiti. "Ang salungatan sa pagitan namin ni Harvey York ay hindi masyadong seryoso. Ayoko nang pag-usapan ang pangyayaring iyon. Bukod dito, ang mga taong tulad namin ay hindi nagmamalasakit sa mga walang kwentang bagay tulad ng paghihiganti. Anuman, maraming nagawa si Harvey para sa bansa sa pamamagitan ng pagsali sa laban. For my sake, please wag muna siyang hanapin para sa gulo. Kung paano siya magtatapos, nasa kanya na iyon." Sabay na tumanggo ang mga young master at mga mayamang babae matapos marinig ang mga salita ni Cohen. "Napaka mapagmahal mo, Young Master Bierstadt. Kami ay mga taong makitid ang pag-iisip para magsabi ng ganito. Ginawa ni Harvey ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na iyon at nakipaglaban sa napakaraming tao. Nararapat siyang parusahan pa rin. Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Sige, sapat na ang tungkol dito. Halina't kumain at uminom sa iyong puso." Tumayo si Emily Bennett para ibahin ang usapan bago binuksan ang bintana para tingnan ang mga tao. "Kumain ka at uminom hanggat gusto mo. Hindi tayo uuwi ngayon." Malakas na naghiyawan ang mga tao sa main hall nang marinig ang mga salitang iyon. "Hayaan mo, hayaan. Young Master Bierstadt, Mrs. Bennett, ito ang wristwatch ni Audemars Piguet. Sana'y magtagal ang inyong pagmamahalan. Young Master Bierstadt, naghanda ako ng kondo sa Floatwell para sa inyo bilang isang maliit na pasasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin hanggang ngayon. Mrs. Bennett, ito ay isang pares ng salamin at tsinelas na espesyal na inorder ko sa Cartier. Ito lang ang pares sa buong mundo. Mangyaring kunin ito." Matapos ang lahat ng pananibik, inilabas ng mga tao sa VIP room ang mga mamahaling regalo na inihanda nila noon pa man. Pagkatapos ng engagement banquet, si Cohen ay nakatakdang tumaas sa Golden Palace. Kailan pa siya mapapasaya kung hindi ngayon? Naghiyawan ang mga tao habang dinadala ng lahat ang kanilang mga regalo. Bam! Biglang sinipa ang tansong pinto ng main hall. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Isang tahimik na boses ang umalangaw sa ulan. "Cohen Bierstadt, ang engagement banquet na ito ay maaaring maging libingan kung hindi mo ako bibigyan ng patas na pahayag ngayon." Harvey York. Isang pahayag. Libingan. Natahimik ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Sumilip ang lahat sa entrance. Laking gulat nilang lahat.
Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Si Cohen ang nangungunang alagad ng panlabas na bilog ng Golden Palace. Ang kanyang kapatid na babae ay isa ring mabigat na miyembro ng Golden Palace. Ang ama ni Emily Bennett ay isa ring elder mula sa Outer Circle. Ligtas na sabihin na ang kasal nina Cohen at Emily ay kumakatawan sa pinagsamang kapangyarihan ng Golden Palace. Magkakaroon sila ng ganap na awtoridad sa panlabas na bilog. Sila ang may huling say sa anumang bagay. Tiyak na maituturing si Cohen na isang kilalang karakter mula sa upper social circle ng Floatwell. Ang kanyang katayuan ay magiging pangalawa lamang sa mga nangungunang prinsipe at mga young master tulad ni Clyde Osborne at Harold Bower. Ngunit may isang taong nang ahas na huwag igalang siya sa sarili niyang engagement party. Humingi siya ng pahayag at nagbanta na gagawing libingan ang lugar. Ito ay walang ingat. Ito ay kabalbalan. Naniwala ang lahat sa taong nagsabi niyan ay dapat may death wish. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3705. Ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla, lahat ay nagpakita ng mapanghamak na tingin. Nagsisimulang tumunog ang pangalan. Mabilis silang natauhan pagkatapos. Di ba isa siya sa mga nangungunang talento na lumalaban sa mga Indian? Sa kasamaang palad, naniniwala ang lahat sa Floatwell na bukod kay Amber Lavigne at sa dalawang naghihirap na batang talento, ang iba ay ganap na walang silbi. Naisip nila na maswerte lang si Harvey York na hindi pa nakarating ang mga Indian sa Floatwell para hamunin siya. Kung hindi, tapos na siya noon. How dare he make trouble here? Sino siya sa tingin niya? Diyos ng digmaan. Agad na nagdilim ang mga mukha ni Cohen Bierstadt at Emily Bennett. Hindi nila inaasahan na magpapakita si Harvey sa isang napakahalagang sandali. Hindi lang niya hinamon ang magkasintahan, kundi hinamon din niya ang buong Golden Palace. Naka-cross arms si Harvey habang papalabas sa ulan. Kaagad pagkatapos, tahimik na pumasok ang 8 longmen law enforcement disciples. May bitbit silang mga itim na kabaong dahil mararamdaman mula sa kanila ang hindi masabi na intensyon ng pagpatay. Nang makita ang kabaong, ang mga bisita ng party ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin na may kahindik-hindik na mga ekspresyon, iniisip na ito ay lubhang malas. Sumunod sina Lane na Iswell at Rachel Hardy sa likod ni Harvey. Ang isa ay may hawak na payong para sa kanya habang ang isa naman ay naghahanda ng daan. Si Cohen at Emily ay galit na nagbago ng kanilang mga ekspresyon pagkatapos makita si Lane. Nasa Golden Palace ka, Lane. How dare you bring outsiders here para manggulo? May death wish ka ba o ano? Tumingin ng malalim si Lane sa mga mata ni Emily nang walang sinasabi. Wala itong kinalaman sa kanya, sapat na ang pagdadaldal cool na sagot ni Harvey. Maaaring hindi mo alam kung bakit ako nandito, ngunit alam na alam ito ng iyong kasintahan. Isang beses pa kitang tatanungin. Paano mo balak bigyan ako ng patas na pahayag? Matapos makita ang mabangis na mga estudyante ng Longmen Law Enforcement kasama sina Harvey, Lane, at Rachel. Nagkatinginan sina Cohen at Emily. Napagtanto nila kung ano ang nangyayari. Hindi lamang si Amber at ang iba pa ang hinarap. Ngunit malamang nabaldado rin sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung hindi dahil dito, hindi magpapakita si Harvey ng may napakaraming reinforcements. Sabi nga, walang balak sumuko sina Cohen at Emily. Pinapabayaan kita para sa longmen noong nakaraan. Malamig na bulalas ni Cohen. At ngayon pumunta ka dito para mamatay. Sa tingin mo ba madali akong i-target o ano? Sa tingin mo ba ay madaling labanan ang Golden Palace? Dito, ihinto ang mga ito, huwag niyo silang papasukin. 12 ng mga elite mula sa Golden Palace ang lumitaw ng walang tunog. Hinugot nila ang kanilang mga golden longsword mula sa kanilang mga baywang, at naghahanda na pigilan si Harvey at ang iba pa. How dare they make this much trouble at young Master Bierstadt and Mrs. Bennett's engagement party? Nararapat silang mamatay. Swoosh! Sumunod ang mga elite habang sumigaw si Lane, ako na ang bahala dito.
Bago pa man magkaroon ng pagkakataon na makapag-react si Harvey, ibinaba na ni Lane ang kanyang palad pasulong pagkatapos humarap sa mga elite. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang saglit lang, sunod-sunod na lumipad ang isang hibla ng ginintoang talam. Mabilis at walang awa na pag-atake. Maraming mga disipulo ng Golden Palace ang nahulog, sumisigaw sa sakit habang sila ay nahulog, at gamulong sa lupa habang tinatakpan ang kanilang mga palso. Napahanga si Harvey, mukhang naka-recover na si Lane. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya makakagawa ng ganoong palabas. Ano? Nagulat ang natitirang mga disipulo ng Golden Palace. Alam nilang lahat kung sino si Lane, pero hindi nila akalain na talagang nakakatakot siya. Naglabas si Lane ng isang mahaba at manipis na gintong espada. Siya ay humakbang pasulong at saka tumalon lampas sa mga alagad ng napakabilis na parang kidlat, at napaatres ang lahat ng estudyante at agad na humawak sa kanilang mga palso. Sa isang galaw lang, lahat sila ay natalo. Ang lahat ng mga disipulo ay nagmula sa parehong sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit si Lane ay ganap na iba sa kanila. Itinapon niya ang kanyang espada pagkatapos noon. Isang estudyante, na maglalabas sana ng baril, ay napako sa lupa sa isang iglap. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng 30 segundo. Lumapit ulit si Lane kay Harvey. Paano ito posible? Nagkagulo ang karamihan, at sa wakas ay naalala nila na si Lane ang pinakamagaling na instructor sa Martial Hall. Likas na sa kanya ang lumaban. Natuwa sila noon sa mga alagad na humahagulgol sa sakit sa lupa. Hindi nila inaasahan na mahuhulog ang piling tao ni Cohen sa isang kisap mata. Ligtas na sabihin, si Lane ay napakahirap labanan. Napasinghap ang lahat ng magtama ang mga mata nila kay Lane. Nagtataka sila kung bakit po protektahan ng ganoong miyembro ng Golden Palace ang isang tulad ni Harvey. Bakit pinoprotektahan ang mga tagalabas para lang magpakitang gilas sa lugar na ganito? Bigla, naintindihan nila kung saan nanggaling ang tapang ni Harvey. Mukhang si Lane ang pinanggalingan. Naningkit ang mga mata ni Cohen at Emily sa gulat. Malungkot ang mga mukha nila. Dati, nagdusa si Cohen dahil suportado ng mga longmen si Harvey. Sa kasalukuyan, siya ay nagdurusa sa parehong kapalaran dahil sa kapangyarihan ng mga kampa ni Harvey. Yung maldita na traidor, ire-report ko ito kaagad sa longmen law enforcement. Sisiguraduhin kong mapupunit siya. Galit na bulalas ni Emily. Hindi lang siya nagseselos sa mga kakayahan ni Lane, kundi nainggit din siya sa kagandahan ni Lane. Sigurado siyang makukontento lang siya kung masasabog ang mukha ni Lane. Habang nakatitig sina Cohen at Emily sa eksenang nasa harapan nila, si Harvey naman ay mahinahong naglakad palapit sa hall. Ang itim na kabaong ay nagpakibot sa mata ng lahat. Ibinaba mo ang 12-dosenang mga disipulo ng Golden Palace. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka matatalo, Lane? How dare you bring all these people here? May death wish ka ba? Natauhan si Cohen, at isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hulihin sila, Smoke. Ano, si Smoke? Yun ang lingkod ng pinakamatandang young master ni Bierstadt, tama ba? Si Master daw ang nag-aayos ng mga katulong sa tabi niya. Hindi lamang siya isang bihasang manlalaban, ngunit siya rin ay napakalakas. Bakit hindi niya kasama si First Young Master Bierstadt? Bakit siya nandito ngayon? Totoo, dapat sinabi niya kay Smoke na protektahan si Young Master Bierstadt. Ang binata na pinag-uusapan ng lahat ay walang iba kundi ang disipulo ng Golden Palace, si Adrian Bierstadt. Maraming tao ang nakakakilala kay Adrian bilang isa sa mga pinakatanyag na disipulo sa panlabas na bilog ng Golden Palace, at nagkaroon siya ng pagkakataon na maging Young Master ng Holy Martial Arts Training Ground. Dapat na itinalaga ni Adrian si Smoke kay Cohen para makuha ang suportang kailangan niya at makakuha ng kumpletong kontrol sa panlabas na ring ng Golden Palace. Sa madaling salita, ang engagement banquet ay kumakatawan sa ganap na kalooban ni Adrian. Hindi lamang ito nangangahulugan na determinado si Adrian na kunin ang buong panlabas na bilog, ngunit determinado rin siyang makitungo ng permanente kay Harvey at sa iba pa.
Kung sinira lang nila ang engagement ni Cohen, baka may pagkakataon pa silang mabuhay. Gayunpaman, nakatadhana silang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan kung sisirain nila ang mga plano ni Adrian. Bang! Isang matandang nakasuot ng dilaw na damit ang humakbang pasulong mula sa sulok kung saan siya nakatayo, pagkatapos ay sumugod. Mukha siyang agila na lamusong sa biktima nito, lumilipad siya patungo kay Lane bago iwagayway ang mga kuko nito. Killer move. Nagpaplano ang lalaki na gumawa ng isang halimbawa mula kay Lane. Nais niyang malaman ng lahat na hindi titigil si Adrian para kontrolin ang outer ring ng Golden Palace. Gusto niyang malaman nila na ang sinumang maglakas loob na sumalungat kay Cohen ay mamamatay ng walang tanong. Swoosh! Ang sound barrier ay tila nasira at isang matalim na ugong ang tumunog sa hangin. Ang pag-atake ng lalaki ay parang mga alon na may nakakatakot na aura, patungo kay Lane. Ang mga panauhin ay likas na umiling, iniisip na si Lane ay malapit ng mamatay o malubhang masugatan. Lahat ng kababaihan ay tinakpan ang kanilang mga mata, nakatingin sa malayo sa paningin ng nalalapit na kamatayan ni Lane. Maging ang ekspresyon ni Lane ay nagbago. Siya ay isang medyo bihasang martial artist, at siya ang nangungunang instructor ng martial hall, ngunit hindi pa rin siya tugma kay Smoke. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mahinahong humakbang si Rachel at sumuntok. Sa ilalim ng gulat na mga titig ng mga manunood, ang kamao ni Rachel ay dumampi sa mga daliri ni Smoke. Isang malakas na kaluskos na nagmumula sa kamay ni Smoke ang maririnig. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang kanyang buong kanang kamay. Oh! Maya-maya ay narinig ang mga daing ng sakit. Si Smoke ay agad na pinalipad, at hindi na siya nakabangon pa matapos siyang ihampas sa lupa. Tapos na siya, sa isang galaw lang. Laking gulat ni Cohen at ng buong pulutong na mga bisita. Si Smoke ay miyembro ng Golden Palace. Siya ay isang napakalakas na manlalaban, at siya ay itinuturing na halos hindi magagapi. Gayunpaman, madali siyang hindi makakilos ng isa sa mga kampa ni Harvey. Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari? Naparalisa ng babaeng iyon si Smoke sa isang suntok lang. Minamaliit ba ni Smoke ang kanyang kalaban? Ang mga tao ay lumuwag sa pagkalito. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang sikat na si Smoke ay natalo sa isang iglap. Sino ka? Hindi na umiimik si Smoke. Hinawakan niya ang nasugatan niyang braso habang sumisigaw. Simula kailan nagkaroon ng isang tulad mo sa nakababatang henerasyon? Kalmadong umatras si Rachel bago ipinagpatuloy ang paghawak ng payong para kay Harvey. Dahil baldado ka na, hahayaan kitang mabuhay. Mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Smoke bago humakbang. Ang kanyang kalmadong tingin ay sapat na upang takutin si Smoke. Walang nagawa si Harvey sa kanyang sarili, ngunit malinaw na hindi siya karaniwan dahil ang mga taong tulad ni Lane at Rachel ay nasa kanyang likuran. Bagamat na puno ng puot at paghihiganti si Smoke, hindi na siya nang ahas na magdulot pa ng gulo. Wala siyang choice kundi ang gumapang sa isang tabi at gumawa ng paraan para kay Harvey. Alam niyang kung patuloy niyang hahamanin si Harvey sa puntong ito, tiyak na bubugbugin siya ni Rachel hanggang mamatay. Harvey, how dare you na pilayin ang mga subordinate ng fiancé ko? Dito at nagdala ka pa ng kabaong. Sinira mo ang engagement banquet ko. Nagdilim ang mukha ni Emily sa isang iglap nang makita niyang pumasok si Harvey. Sa tingin mo kami ay madaling i-target. Kumilos ka. Patayin siya. Anuman ang kaso, si Cohen ay manugang pa rin ng pamilya Bennett. Ang hindi paggalang sa kanya ay hindi paggalang sa pamilya Bennett. Kaya naman, walang pagpipilian si Emily kundi kumilos. At saka, natatakot siya na sabihin ni Harvey ang mga bagay na hindi maaaring isapubliko. Gusto niyang mamatay si Harvey sa lalong madaling panahon. Patayin. Hinugot ng 8 eksperto mula sa pamilya Bennett ang kanilang mga gintong espada at walang pag-aalinlangan na sinunggaban si Harvey. Bang! Ngumiti ng walang pakialam si Rachel. Hinawakan niya ang espada ng nasa harapan niya at galit na galit itong inihampas. Nabasag ang talam, at nagkalat ang mga piraso kung saan-saan.
Ang fragment ay tumusok sa pamamagitan ng mga eksperto. Nagsimula silang umubo ng dugo sa lupa. Hindi talaga sila tugma kay Rachel. Anong gusto mo, Harvey? Hindi na napigilan ni Cohen na magsalita matapos makita ang nangyari. Hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao si Smoke at ang mga eksperto mula sa pamilya Bennett. Dahil madaling durugan sila ng mga kampa ni Harvey, sapat na itong patunay para sabihin na si Harvey ay kapantay man lang nina Cohen at Emily. Pumunta ka rito sa aming teritoryo, pinahiya kami at binugbog ang aming mga tao. Hindi mo ba alam na kailangan mong magbayad ng mabigat na halaga para makagawa ng karumal-dumal na gawain? Sigaw ni Emily, na madilim ang mukha. Walang sinabi si Rachel at hinayla ang isang upuan para mauupuan ni Harvey. Binuhusan siya ni Lane ng isang tasa ng tsaa at dinala kay Harvey. Nagpunta ako dito para sa 3 bagay. Hindi pinansin ni Harvey ang mga titig ng lahat at hinaypan ang kanyang tasa. Pagkatapos, sinulyapan niya ang magkasintahan. Number 1. Dinala ko ang kabaong na ito para ipagdiwang ang inyong pagkikita, kasuklam-suklam na magkasintahan. Number 2. Nandito ako para ipaliwanag ninyo sa akin kung ano ang nangyari kay Amber at sa iba pa. Number 3. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagsabuatan nyo sa kaaway at pagbebenta ng inyong bansa para sa iyong sariling pakinabang. So, malinaw ba ang sarili ko? Naiintindihan mo ba ako? Nagulat ang mga bisita sa sinabi ni Harvey. Sa paghusga sa sinabi ni Harvey, nakipagsabuatan siya sa nangyari kina Amber at ang iba pa. Naniniwala rin si Harvey na sina Cohen at Emily ang nasa likod nito. Ang ugat nito ay malamang na mga Indian din. Iyon ay sinabi, ang mga akusasyon ni Harvey laban kay Cohen at Emily ay medyo marahas. Kung talagang guilty ang dalawang ito sa krimen, walang humpay silang lalaitin at bubugbugin na parang mga daga sa lansangan. Tama na ang paninirang puri na ito, Harvey. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cohen. Hindi ako nagpadala ng sinuman para lasunin si Amber at ang iba pa. Hindi ko susuportahan ang paninirang puri na ito. Oo, bakit gagawin ng fiancé ko ang ganoong bagay? Sinabi niya sa lahat na palayain ka para sa kapakanan din ng bansa at ng mga tao nito. Napaka-generous niyang tao, hindi mo ba naisip na nakakahiya na suron siya ng ganoon? At saka, ang problema mo kina Amber at ang iba pa ay napilitang matulog ng mahimbing. Wala itong kinalaman sa amin. Huwag mong isipin na masasabi mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa may kasama kang manlalaban. Clap, clap, clap. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay, puno ng pagkamangha ang kanyang mukha. Hindi nakakagulat na tawagin kayong dalawa bilang pinakamahusay na mag-asawang manloloko sa mundo. Mukhang totoo lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagsisinungaling. Agad na nagdilim ang mukha ni Cohen. Magbabayad ka para magsalita ng ganyan, Harvey. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pagsasabi niya ng walang patunay? Ngumiti siya. Patunay. Hindi ba't binigay na ninyo sa akin, dalawang tanga? Kailan ko nasabi na nalason si Amber at ang iba pa? Kailan ko sinabing mahimbing silang natutulog? Sinasabi ko lang sa'yo na nandito ako para gantihan ka sa ginawa mo. Gayunpaman, kahit papaano, alam niyong mahimbing silang natutulog. Siguro alam niyo na kung ano ang mangyayari sa sandaling kumilos kayo, di ba? Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Cohen at Emily matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi nila inaasahan na maglalagay si Harvey ng bitag para sa kanila ng ganoon. Natigilan ang lahat ng mga panauhin, at medyo nabigla sila sa nangyari. Talaga bang kasabwat sila sa paggawa ng hindi magandang bagay sa mga young talent, sina Cohen at Emily? Ito ay pagtataksil. Tinatawag mo itong patunay ng isang pawn. Mabilis na nakabawi si Cohen at malamig na tumawa. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na mayroon akong mga tao sa loob ng Marshall Hall para makapaghiganti ako sa iyo. Kaya alam ko na nalason ang mga batang talento. Aminin ko na ang aking mga aksyon ay kasuklam-suklam, ngunit walang paraan na magagamit mo ito laban sa akin.
Nagsisimula na akong maghinala na ikaw talaga ang kasabwat ng kaaway. Upang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan, ikaw ay talagang nasa parehong bangka ng mga Indian. Nilason mo si Amber at ang iba pa, at ngayon sinisisi mo ako. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang taong walang kahihiyan. May sasabihin ako sa'yo. Malapit na ang Martial Arts Alliance. Sa halip na sisihin mo ako, bakit hindi ka mag-iisip ng paraan para ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon? Naturally, hindi mahalaga kung ang mga tao ay naniniwala sa mga akusasyon o hindi. Hanggat hindi inamin ni Cohen ang kanyang pagkakamali, walang paraan. Tama, wala itong ibig sabihin. Ipinagtanggol ni Emily ang kanyang kasintahan. Tigilan mo na ang paninira kay Cohen. Sa tingin mo masisira mo ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng paglalaro ng salita. Sa tingin mo ba lahat ay walang muwang gaya mo? Mas mabuting sumuko ka hanggat kaya mo, anak. Aminin mo ang iyong mga krimen, kasama na ang pakikipagsabuatan mo sa kaaway. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan kapag nalaman ito ng isang tao. Isang manipis na ngiti ang isinalubong ni Harvey sa magkasintahang abala sa paggalaw ng kanilang mga bibig. Hindi mahalaga kung aminin mo o hindi. Ang sabi, mayroon akong patunay ngayon. Kabanata 3710. Nakipag-usap sa akin si Miss Garcia ngayon. Sabi niya gusto niya akong samahan. Bilang kapalit, bibigyan niya ako ng 10 bilyong dolyar, 300 ektarya ng lupa, at ang titulong Brahman. Sinabi niya sa akin na kakampi ka rin nila. Binigyan ka pa ng maharlikang pamilya ng India ng titulong Kshatriya. At dahil doon, ginawa mong peke ang paghingi ng tawad ng iyong pinsan kina Amber at sa iba pa sa Marshall Hall. Pinahalo mo sa kanya ang life elixir sa tsaa bago niya ito ibinigay sa mga batang talento, mahinahong sabi ni Harvey. Kasabay nito, sumang-ayon ang maharlikang pamilya na bigyan ka ng titulong Brahman kung patuloy kang maglilingkod sa India habang nagtatago sa bansa H. Ngunit hindi mo inaasahan na ibebenta ka ni Zoe, hindi ba? Hindi lamang siya nagbigay sa akin ng maraming ebidensya, ngunit ang lahat ng inyong pakikipag-usap sa mga Indian ay naitala din. Ipaalam mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na hilahin ang iyong buong pamilya dahil sa pakikipagsabuatan sa kaaway? Ha! Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey sa kanyang mukha, napanganga ang lahat. Walang nag-iisip na may matibay na ebidensya si Harvey. Imposible! Imposible! Natarante si Emily nang makita si Cohen. Sinabi mo na kami lang ang nakakaalam nito. Bakit alam niya rin ang tungkol doon? Nawala ng kulay ang mukha ni Emily, at sabik niyang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi niya dapat sinabi ang lahat ng iyon. Natahimik ang karamihan. Gago ka, gustong sipain ni Cohen si Emily. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon katanga. Inilantad niya ang kanyang sarili dahil lamang sa ilang mga akusasyon. Baliw ba siya? May death wish ba siya? Inilantad niya kaming dalawa. Pawis na pawis si Cohen, at gusto niyang pabulaanan, ngunit wala siyang mahanap na dahilan. At the same time, napuno siya ng takot habang nakatingin kay Harvey. Bukod sa pagkakaroon ng mga makapangyarihang kampan, walang nag-iisip na magiging ganito kagaling si Harvey sa pagpapanig sa kanya ng mga tao. Nagsisisi si Cohen na hindi nilason si Harvey kanina. Sa puntong ito, walang silbi na tanggihan ang pagkakasangkot niya sa sitwasyon. Ni-record ni Lane ang buong pag-uusap. Hindi masama. Kayo ay tunay na katugmang gawa sa langit. Walang hiya at tulala na bastard na walang alam. Tumawa siya. Narito ang lahat ng katibayan na kailangan mo. May balak ka bang ipaliwanag sa akin ang lahat? O gusto mo tulungan kita dyan? Ang pangit ng mukha ni Emily. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hindi lang siya tuluyang napahiya sa panlilinlang ni Harvey, ngunit alam din niyang maya-maya ay babayaran niya ito ng mahal. Gusto niya talagang barilin si Harvey. Gayunpaman, alam niyang kikilos si Rachel kung gagawin niya iyon. Kung ikukumpara sa pagbebenta mo ng iyong bansa sa kaaway, ito ay wala, sabi ni Harvey, na nakatingin kay Emily. Ginoong York. Sa palagay ko hindi ka lang nandito para kay Amber at sa iba pa, hindi ba?
Huminga ng malalim si Cohen, pilit na kinalma ang sarili.